ano pa? Oh, sa online nagigita malangan. May kinakauli ka sa'yo, Lynn. May kinakauli ka sa'yo. Ah, maayo, maayo. Okay. Maayong gabi sa tanan, maayong gabi Digo City Alliance Gospel Church family ug sa naa karon, salamat sa Ginoo nga makapadayon ta sa atong buluhaton. Ilabi na sa pagsimba sa Ginoo para sa ato ang pag-ampo nga pagsimba, prayer and worship. Ingon pa sa Philippians 4:6 and 7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. So padayon lang kita no sa pagkupot dia sa atong buhi nga Dios, knowing that our faith will be rewarded because God really upholds the faith of His people. So di lang kita magundang sa pag-ampo. Akong gihangyo ang tanan sa pagtindog, and let us come to the Lord and let us pray. Ampo ta. Dalagon nga Dios nga labing gamhanan. Salamat Lord bisan pa sa gabi kini nga panahon nga imong gihatag aron kami makasimba diha kanimo. Ikaw lang gayud Lord ang mahimaya, whatever we would utter and whatever will transpire tonight, ikaw lang gid Lord ang mabayaw. Salamat Ginoo sa matag usa nga naa karon, bisan pa Lord sa mga online nga congregation. May you continue to speak to us through your Holy Spirit. I pray Father that you just give us the love, the passion to pray in the name of Jesus. Salamat kay Ginoo, ikaw padayon nga malipay bisan pa sa among buluhaton karon. In Jesus name, amen and amen. Let us come nearer to our God as we worship Him tonight. And may we feel His presence and know that He is all that we need and nothing else can take His place. Akong ginangyo ang tanan sa pagtindog. Now let us worship the Lord our God. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down.
say that I'm your friend, 'cause you are my desire, and no one else will do, 'cause nothing else can take your grace, and to feel the warmth of your embrace. Help me find a way to bring me back to you, 'cause you're all I want, 'cause you're all I ever needed, you're all I want. Help me know you are near, 'cause you're all I want, 'cause you're all I ever needed, 'cause you're all I want. Help me know you are near, and help me know you are near. Amen. Atong palakpakan atong kaingit Diyos. Kung pwede na makalingkod ang tanan. Amen, no? Let us continue to worship the Lord na ipipila karon nga magpasalamat. Akong tawagon si Kuya Ervin, no, to give praises to the Lord. And then afterwards, si Eileen Idol. Okay? Pasalamat, no, within the week. Pagdaigda sa Ginoo. Kuya Ervin. Mayong gabi sa tanan. Dako ang akong pagpasalamat sa nining higayuna nga gitugotan mi sa Ginoo nga kaming duha sa akong asawa makaapil karon sa prayer meeting. Dalaygon kay Ginoo niya na. Ug akong pasalamatan pod ang sorry. Akong ipasalamatan ang Ginoo sa iyang pagkamaayo sa akong pamilya, kanamo magtiayon sa iyang proteksyon, pagpanalipod sa tanang higayon, o gapasalamat ko sa Ginoo tungod kay sa iyang pagkamaayo, iyagon gitagbo ang among mga pag-ampo. May katubagan gyud ang pag-ampo. Kung sincero ka nag-ampo sa atong Ginoo, ang Ginoo gud dili gyud mobiya kanato. Dalaygon ka ang Ginoo niya na. O kanang tanan iya lamang ang dungog sa himaya sa atong buhi nga Dios. Mayong gabi sa tanan. Dako kay kong pagpasalamat sa Ginoo no, sa iyang pagkamaayo kay nabalik na gid ang first time nga face to face sa prayer meeting. So salamat gid kay sa Ginoo sa iyang katubagan sa atong mga prayer. Og salamat kay sa Ginoo sa iyang dako nga gugma sa matag usa. Og sa ako sa akong pagpasalamat sa iyang pagkamaayo sa tanan sa gihatag sa Ginoo ang good health, protection, o provision. Salamat yun kayo sa tanan. Dungog ug himaya akong ibalik sa atong buhi nga Dios. Amen. Salamat kaayo, no? Medyo ma-conscious gihapon kay naka-online. Pero dili man gyud na siya kawangon, no, ang pagpasalamat di sa Ginoo because that is still worship. Tonight, let us listen to God's word and be inspired, no, especially as we are doing
this for the Lord and as we continue on worshiping Him. Maayong gabi natong tanan. Maayong gabi sa mga naadinhi. Sa mga kaigsuunan nga nasa inyong mabalay, maayong gabi sad. Salamat sa Ginoo sa iyang kaayo sa atong tanan. O nagpasalamat ta sa Ginoo kay matag adlaw iyang ginasustain ang atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo no nga nakabalik ta ron sa ato ang in-face nga prayer meeting, and there are several of us nga naa karon dinhi sa simbahan. Okay? Atong iampo nga magapadayon kani nga matag Miyerkules no makauban ta diya sa pagsimba sa Ginoo, pinaagi pod sa atong mga pagtigom sa pagampo. Niining kalibutan, moingon ba nato nga ang atong kalibutan kanabang is not actually getting better. Ambot kung dili ba ni makawala sa imong paglaom. I don't know kung kaniba nga statement makapadasig nimo or makapaluya nimo. Kanunay ta magampo sa atong kalibutan. Pero sa atong nakita, murag wa man ga alibyo. Okay? Murag nakasamot man hinuon ning atong kalibutan. Okay? Ang problema, usay maingon tabang mayo man to kaniadto, murag di man kayo dako ang problema karon na hinuon. I hope nga sa gihapon makadawat kita sa paglig-on diha kang Kristo Jesus og sa iyang mga pulong tungod kay bisan pa man tinuod ingon ni Jesus, niining kalibutan you will have many troubles. Okay? Samtang nagapaduol pud ta sa katapusan sa panahon, okay? Kini nga kalibutan magpadayon og magpadayon ang mga kalisod. Okay. Ambot pila na katuig ka nagampo nga Ginoo unta mag-okay ning among kahimtang sa kalibutan. Pero namatay na lang imong apuhan, wala na lang to, daghana na ngawa ning kalibutan. Mawala man ni sakita ni, mupuli na pud ang lain. Okay? Kaniadto murag wa may cancer. Kaya kung mamatay ang tao, kuan naman to kanang sagani itong sakit. Asa mamatay ang tao kaniadto? Kabuhi. Kabuhi ra. Mao gikamatyan. Kuan di ito, cancer di ito stiyan. Ngana ba? Daghan na og mga nadiskubrihan tungod sa teknolohiya. Okay? Kani kung wala tay swab, kaning mga gipangbati nato, kuan naman kanang siguro resulta pud sa kabuhi. Mao nagwa ka ginhawa kay gikabuhi og taman. Og kuan lang gi-flu. Flu ra may nabawaan nato. Pero karon pag mag-flu ka, pa-swab ka na, sigurado gyud. Murag laban siguro makuan jud ka ma-COVID. Ang atong kahimtang sa kalibutan, kuyaw. Ang pangutana, paunsa ba ta mo survive sa kalibutan nga puno pod sa kakuyaw? Paunsa ka ta mo survive? Okay? Paunsa ka ta mo lahutay? Paunsa ka ta mo padayon? Okay? Ang uban nagtuo ko nga ang uban kaninyo hagbay rag inampo nga ayohon sa Ginoo inyong balatian. Nay uban nga magtestify giayo. Napoy ubang balatian niya giayo. Napoy ubang balatian niya hangtod karon wa pagyapon na ayo. Okay?
Ang uban gani makaingon pagyod nga ambot nga unsa man ning kinabuhi ani sa dihang nagsunod ko sa Ginoo daghan na noon ko giatubang nga problema sa kinabuhi. Mupadayon ba ka sa imong pagtuo sa Ginoo dili? Mubuhi ba ka diya sa Ginoo o mubalik sa kalibutan? Okay? Dadoon ako ang inyong pangunahuna sa Salmo 119 73 hangtod 96. O atong tukion ang pipila ka mga pagtulunan or gitawag nako kani mga survival tactics. Okay? Mga survival tactics sa makuyaw nga kalibutan. Okay? Abrihi ang inyong mga Biblia sa Salmo 119 73 hangtod 96. Taas-taas man nga passage. Dili na lang nako basahon tanan, pero unya atong balikan ang mga pipila ka mga bersikulo. Maayo po nang nakaabri ang imong Biblia dinha kay aron nga matan-aw nimo pod sa imong version kay ako mo gamit ko sa NASB 1995 version. No, mao ni akong gamiton. New American Standard Bible 1995. So pero base in IV ang imo ha, at least matan-aw nimo diha kay may kalahian lang sa pagkasulti, although pareho raman gyapon ang buot ipasabot. Mga survival tactics niining makuyaw nga kalibutan. Okay? Kay bisag unsaon nato pag-ampo nahanungod sa mga problema sa kinabuhi, whether you like it or not, basta naa pa ka sa kalibutan, naagyo problema. Ingon gani sa uban, ingon pa nga, unsa ka gikalintura? Ay oo, gikalintura, taga-yuta pa ka, taga-earth pa ka. Kaya naman kay kalintura. Okay? Kay basta di na daw ka kalinturahon, basi dili na ka taga-earth. No? Ambot taga-asa na ka. Ani. So basta kuno kay makabati kag sipon, ubo, kalintura, ang uban COVID, Omicron, okay? Ingon nila taga-earth pa daw ka. Taga-earth pa kita. Mao ni nga sa atong kinabuhi bisag daghan problema ning kalibutan, ang pangutana paunsa ta mo survive. So ni ay mga pipila ka mga survival tactics nga ginapadayag ang salmista kanato sa Psalm 119:73 to 96. Okay? Dinhi sa maong passage ang salmista nagapadayon sa paghisgot sa iyang panlakawon, sa iyang kinabuhi, niining kalibutan, diha sa tunga sa mga pag-antos kinabuhi. Tunga sa mga kalisod kinabuhi. Okay? So iyang giila nga murabag naglatos siya o naglakbay siya, nang laktod siya, okay? Diha sa kinabuhi nga puno sa mga pag-antos, okay, o kasakit. Now, naghulat ang salmista sa kaluwasan. Nagulat siya sa deliverance sa Ginoo. Okay? Pero samtang naghulat siya sa kanabang deliverance sa Ginoo, gikan sa iyang mga kalisod sa kinabuhi, nag-share siya og mga pipila ka mga prinsipyo paunsa ta mo survive. Okay? Samtang nagahulat kita sa kaluwasan sa Ginoo sa atong mga kalisdanan. Okay? Paunsa ta mo survive. Og mao kani ang mga pagtulunan, pipila ka mga pagtulunan nga akong i-share kanato karong kagabion. Una nga survival tactic, mao kani ang gihimo sa salmista in verse 75. Okay? Ingon siya, I know, O Lord, that your judgments are righteous, and that in faithfulness you have afflicted me. Sa ubang version, giingon, you have disciplined me. Gidisiplina mo ako. Okay? Daghan nagtuo nga kaning COVID karon, kabahin na ni sa pagdisiplina sa tao, sa Ginoo, di sa tao. Kay daghan mga tao karon nga murag di naman gani mahinumdum sa Ginoo. Tanaw sugad nga nag-COVID, daghan na mo simba. No?
Okay? Kaya nga no, kutob makuyawan mo ingon nga, uy, basi na unsa ka, basi na COVID ka, mo ingon, simba ko. O, de, daghan gid mo simba, tungod sa COVID. Okay? Daganay mong mainampuon tungod pod sa COVID. So, daghan nagtuo nga, kaning COVID, bisan pag, sa tanaw, siyempre, di magidi maayo, pero, gigamit pod sa Ginoo, gitugutan sa Dios, di man ni, gitugutan sa Dios, aron mahimong kabahin kani sa pagdisiplina sa tao. Okay? Mutuo man ka na o sa dili, pero may pagtulunan nga makuha nato tungod sa COVID. Ingon pa sa salmista, ingon siya, I know, O Lord, that your judgments are righteous. Kung kani ginagamit sa Ginoo sa pagdisiplina sa tao, sa gihapon ang salmista nagaingon, nasayod ko, Dios, nga ang imong mga desisyon, okay, righteous, matarong. Sa ato pa, wa gyapon ka nasayop. Okay? Dili sayop nganong gitugutan nimo kani. Og ingon sa diha, and that in faithfulness you have afflicted or disciplined me. Okay? Sa pagka-faithful sa Ginoo, dili siya masayop. Okay? Sa pagka-faithful sa Ginoo, di po niya tinguha nga kanabang, or dili malipay ang Ginoo nga naglisod-lisod ta. Apan, sumingon ta nga, nganong gitugutan man sa Ginoo, nga di man dahil siya malipay, nga maglisod-lisod atong kinabuhi. Nganong gitugutan man sa Ginoo? Makalibog. Okay? Makalibog. Ang atong huna-huna, ang atong limitado nga huna-huna, manlibog tinuod sa panghuna-huna sa Dios nga walay limitasyon. Yes, banako. Ang limitado nato nga panghuna-huna, tinuod jud nga malibog sa mga pamaagi ug sa mga huna-huna sa Ginoo, mga huna-huna nga walay limitasyon. Infinite. Mo na nga ang salmista, bisag wa sa kasabot sa iyang tanaw, yun sa bagay problema nako. Sa maingon tanong, sa bagay problema nako, nganong gitugot man ni sa Ginoo sa ako? Unya mo tanaw pag kita soban, maingon pag kita usay nga, mas buutan man ko na kaysa niya. Okay? Mas buutan man ko na kaysa niya. Mas palasimba pug ko kaysa niya. Mas dako pug ko ginatagan nga offering kumpara niya. Basin makaingon tay nga na, no? Unya maingon ta nga, nganong ako may gitugutan sa Ginoo ani? Nganong sila lagi wala? Murag sama ra gud nang giingon sa uban nga wa ko'y bisyo. Na uban no, why bisyo? Na ay lung cancer. Mo na nga mag-ingon tong uban nga nay bisyo nga tanawa ko, kusog kay manigarilyo, wa pay lung cancer. Oh. Sa lisod siya sukdon ang panguna-una sa Ginoo. Nganong gitugot nimo ni Lord sa akong kinabuhi? Apan taliwala sa mga kalibog sa kinabuhi, ingon sa salmista, I know, O Lord, yang imong mga desisyon matarong. Kung di man ako nasabtan ang imong rason, sa gihapon matarong ang imong rason, nganong imong gitugot kani. Nganong imong gihimo kani, kabahin ba ni sa pagdisiplina kanako? So, unang survival tactics igsoon. Unang survival tactic na to, sa panahon nga nagasagubang ta sa mga kalisod sa kinabuhi, pag-antos, unya, pagmangutan nato sa Ginoo, magsige taghangad-hangad, nga nganuman niya, di po nato masabtan ang tanan. Una, mao ni, atong i-acknowledge that God had allowed this affliction in His righteous judgment. Ato lang yun gihapon dawaton. Okay? Aron nga mo-survive ta sa mga kalisod sa kinabuhi, ato lang yun ilhon nga, unsaman, gitugot kani sa Ginoo sa ato, ug ang iyang pagtugot, wa siya nasayop sa iyang pagtugot. Daghan mga tao maglalis tungod kay moingon siya nga sayop gyud ka. Di ba? Sayop na to, sayop gyud ka, tama gyud ko. Muna anya siya pod moingon nga dili ko sayop.
Sakto lagi ko. Nya moingon na po ka, dili sayop jud ka. So maglalis. Di magkasinabot. Hangtod ang tao, hangtod niya ang tao moingon nga, Lord, wa magiklaro ni Lord ang nganong gitugot nimo ni sa ako. Magsigi tag sulti ingana igsuon sa tong kaugalingon, ang mahitabo mahiubos ta sa Ginoo. Mahiubos ta sa Ginoo, mobiya na lang ta sa Ginoo. Ingano man wa man ta nakasabot og di man nato madawat nga dunay rason ang Dios nganong iyang gitugot kana. Sa panahon sa COVID, sa panahon sa mga kalisod sa kinabuhi, aron padayon ta nga aron padayon ta nga mo survive og aron dili mahimong miserable ang atong kinabuhi, okay? Una, atong dawaton, okay? Nga kung gitugot sa Ginoo kaning pagsulay sa atong kinabuhi, wala nasayop ang Dios sa pagtugot niini. Wa nasayop ang Ginoo sa pagtugot niini. Kana lang. Aron di ta makiglalis sa Ginoo, di ta mangluod sa Ginoo. Aron magpadayon ta sa pagduol diya sa Ginoo. Okay? Ingon siya, I know, O Lord, that your judgments are righteous, and that in faithfulness you have afflicted me. Ikaduha, atong makita dinhi in verse 76 o verse 82. Okay? Ingon pa sa salmista, may your loving kindness comfort me according to your word to your servant. Verse 82. May my eyes fail with longing for your word while I say, when will you comfort me? So Lord, murabag kaning akong mga mata, okay? Kaning akong mga mata kanunay gyud nagatanaw og nagahulat sa imong mga pulong, nga imong gisaad sa ako. And then ingon siya, kanus ba nimo ko i-comfort Ginoo? It's just another way of saying, Lord, kanus ba nimo hatagan kasulbaran kaning ako ang gisagubang sa kinabuhi? Dinhi makita nato nga samtang nagalakaw ang salmista diha sa kalisod sa kinabuhi, ikaduha nga survival tactic nga iyang gihimo. Okay? He looks to the Lord's unfailing love and comfort. He looks to the Lord's unfailing love for comfort. Nitan-aw siya sa way puas nga gugma sa Ginoo aron sa iyahang comfort. Unsa ba nay comfort sa Bisaya? Ha? Basta kay comfort. Dali naman sabton ng comfort. Aron ma-comfort siya, nitutok siya sa unfailing love, di mapakyas nga gugma sa Ginoo. Okay? Kung masubo siya, masulubon siya, kung may kasakit siya, muhangad siya og maingon, Lord, di mangyud ako buhian, di mangyud ko buhian sa imong gugma. Nasaid ko, Lord, di gyapon mapakyas ang imong gugma. Ang imong gugma mo imo atiman sa akong kinabuhi kanunay. Mao gyud ni kanunay ang nasa una sa salmista. Mo na nga ingon siya, when will you comfort me, O God? But still ingon siya, may your loving kindness comfort me in 76. May your loving kindness comfort me according to your word. Okay? Ingon siya, my eyes fail with longing for your word while I say, when will you comfort me? Murabag usahay mutak-om, murag usahay murag muundang nako sa pagtanaw. Muundang murag na ako'y tendency, Lord, nga muhunong na lang ko sa paglaom. Kanusa ba nimo ko, Lord, ligunon, i-comfort? Okay? But remember, in verse 76, iyan na daan giingon, ingon siya, may your loving kindness comfort me. Mo na nga, naglaom siya kanunay, nga ang gugma sa Dios nga walay kinutuban, maoy maga-comfort, magapahupay sa iyang mga pagbati, taliwala sa kalisod ngayang gisagubang sa kinabuhi. Mao na nga kung naakay problema, naakay bugat nga problema, count on God's unfailing love. Samot na kumayon ka nga, muragwa na nagmahal na ako, inumdumi, di na tinuod.
there is still somebody who loves you. It is God. Okay? And it is God through the Lord Jesus Christ. So, ikaduha nga survival tactic na to in this world full of troubles, okay? Just keep on looking onto the eternal love or loving kindness sa Ginoo. O samtang padayon ka sa pag-meditate sa way puas nga gugma sa Dios, magpabilin ang imong paglaom kay na makaingon kasi magkaugalingon, tungod kay walay puas ang gugma sa Dios kanako, na side ko, di ko pasagdan sa Ginoo. Di ko pasagdan sa Dios. Ikatulo, in verse 81 and verse 74, gibutang sa salmista ang iyang paglaom sa kaluwasan diya sa pulong sa Dios. Iyang gipasikad ang iyang paglaom sa kaluwasan diya sa pulong sa Ginoo. Okay? Muna importante asa nato gipasikad ang atong paglaom. Ang paglaom niya sa kaluwasan, ang paglaom niya sa deliverance, iyang gipasikad dili sa iyang ATM, dili sa iyang mga amigo, dili sa okay man to mga amigo, pero wala niya gipasikad diya. Iyang gipasikad kani diya sa pulong sa Dios. Kaya naman, ang iyang amigo pwede nga biyaan siya. Ang imong ATM or ang imong bank account pwede mahubas. Ang imong negosyo pwede mahubas. Ang imong mga barkada pwede mangawa. Pero ang pulong sa Dios di gyud. Okay? Di mapukan. Ang tanan nga atong gisandigan pwede mapukan. Pero ang pulong sa Dios dili mapukan. Magbarog kani hangtod sa kahagturan. Ingon dia, heaven and earth may pass away, but the word of the Lord shall endure forever. Shall endure forever. It will never pass away. Verse 74, ingon dia, may those who fear you see me and be glad, because I wait for your word. Unta Ginoo katong nagatan-aw kanako, makakita kanako og magmalipayon. Anong utana bitaw ko sa kaugalingon, paunsa katong mga nagtan-aw kaniya, paunsa magmalipayon nga nakitaan man siya nga nag-agi sa kalisdanan. Okay? Ang iyang kinabuhi, moingon nato nga daghan og kasakit, daghan sa gisagubang nga problema sa kinabuhi. Unya, makaingon ta ba nga, uy, katong nagtan-aw niya, malipay ba ka sa iyang kahimtang? Malipay ba ka? Pero ingon siya, may those who fear you see me and be glad. Why? Because I wait for your word. So makitaan sa uban nga mga kauban, maingon sila nga, kana siya, garabig problema sa kinabuhi, apan, ang iyang kinabuhi, lig-on diya sa pulong sa Ginoo. Nikupot gid sa pulong sa Dios, wa gid siya mabiya, wa gid siya matarog. Nganuman, tungod kay nagpadayon siya sa pagbarog sa mga saad sa Ginoo diya sa mga pulong. Muna kanta na to sa him, di ba? Standing on the promises of God. I'm standing on the promises of God. Ingon pa diya siya sa verse 81, ingon siya, my soul languishes for your salvation or longs for your salvation. I wait for your word. Makaingon ba ka sa Ginoo sa tunga sa imong mga problema sa kinabuhi, Lord, mupaabot ko sa imong mga pulong, o maingon ka nga, Lord, mupadayon ko sa pagsalig, sa pagbarog sa imong mga pulong. Makaingon ba kagihapon sa pulong sa diha sa Ginoo, sama ana? Or ba sabihin ka nga, asa naman to, asa naman to ang giingon sa pulong sa Ginoo nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Asa naman to, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and the door will be open. At yun, unsa naman ang bersikulo, yung ano, hangtod kanuwa pa man. So na yung mga tao nga, mubiya na lang. But ang salmista nag-ingon siya dinhi, as I wait for my salvation, ingon siya, I wait for your word. Muhulat ko, O Dios, sa imong mga pulong, kung unsa pa imong ipadayag kanako, ug in verse 74 ingon siya, I wait for your word. Kanunay ko nagahulat gyud sa imong pulong, di gid siya mobiya.
sa mga pulong sa Dios. Murabag, pag naa kay problema, muabri ka sa imong Bible, nya expectant kayo ka kung sa isulti sa Ginoo sa imo. Na ibang mga tao nga tungod sa problema, wa na basa-basa sa Bible. No? May mga tao nga sama na. Okay? Na ibang tao nga pag naay problema, mubasa sa Bible. Pagkahuman, na pa man ang problema, mubasa sa Bible. Wa pa man ihawa ang problema, wa na Bible. Pero ang salmista, ingon siya, I keep on waiting for your word. In the midst of problems, can you still open the Bible and very expectant? Okay? Kung unsay ipadayag sa Ginoo kanimo sa matag adlaw. Okay? Naa pa ba na? Okay. So, dinhi makita nato that the psalmist tactic for survival is this. He puts his hope for salvation or for deliverance on God's word. Okay. Dito niya gibutang. Og sa katapusan, in verse 92, verse 88, and verse 93, okay, the psalmist delights in God's word, obeys God's word, and the word of God has preserved his life through the difficult situation. So, ang iya, kanang he delights, marabag kanunay siya sa ba nang delights? Sa Bisaya. Kanang gapang hinam-hinam gani ka. Okay? Kung sa pagkaon pa na, magtulo imong laway kay kalami ba ani? Kana ba no? So, ingana siya. Kana bang he delights in the word of God and he is obeying God's word. Kana mao nagpreserve sa iyang kinabuhi sa tunga sa lisod nga kasinatian. Ingon sa in verse 92, if your law had not been my delight, then I would have perished in my affliction. Okay? If your law had not been my delight, kung di na mao akong gipangandoy, ingon sa then I would have perished. Hagbay ra ko nawala. Okay? In verse 88, ingon siya, revive me according to your loving kindness, so that I may keep the testimony of your mouth, or the testimony of your word. In verse 93, ingon siya, I will never forget your precepts, for by them you have revived me. I will never forget your precepts, your commands, your words. Kaya nga naman, siya, for by them, you have revived me. Igsoon, ang atong kinabuhi, dadon iagi kita kanunay sa mga daghang mga kalisod pod, kasakit, nining kalibutan. Samtang napatas kalibutan, naagi ng kalisod, naagi ng kasakit, naagi na siyang mga problema nga atong masugatan kanunay. But, as we go through this, okay, keep on trusting in God's faithfulness. Keep on trusting in God's unfailing love. Hold on to God's word, okay? And His word will keep us strong through that difficulty, okay? May it be nga we can learn from the psalmist and makatuon ta sa iyang mga tactics, no? Acknowledge that di masayop ang Ginoo sa tanang butang yang gitugot kanato, ato ginang dawaton. Kaduha, tanaaw ta kanunay sa iyahang way puas nga gugma. Samtang naapan as tong unahuna nga Ginoo na higugma kanato, di kita pasagdan sa Dios, naagi tay comfort. Okay? Ikatulo, ibutang ang imong paglaom sa deliverance or sa kaluwasan sa pulong sa Dios. Pasikad gina dinha. Og padayon ka nga kanang murabag manghinam-hinam kanunay sa mga pulong sa Ginoo. Okay? Padayon ta sa pagsunod sa pulong sa Dios bisag lisod o sahay. Okay? Okay? Padayon lang. Okay? Kaya ganuman, mao kani amo preserbar sa atong kinabuhi sa tunga sa mga pagsulay sa kinabuhi. Okay? Ang Dios magapadayon sa paglig-on kanato o magapanalangin kanato o ginaot nga ang Salmo 119, 73 hangtod 26, padayon nga magapahinomdom kanato. Unsay atong himuon
sa panahon sa makalisod sa kinabuhi, aron kita mo survive. Dili lang mo survive, we will thrive through difficult trials in life. Magampo ta. Salamat Lord sa imong pulong karong gabi. Tuguti Lord nga ang imong pulong magpabilin sa among mga huna-huna ug kasing-kasing. Ug kami Lord magpabilin sad diha sa imong mga pulong. Tuguti Ginoo nga dili matarog ang among pananaw ug ang among pagsalig sa imong gugma nga walay katapusan. Ayaw tuguti nga ang mga kalisod dining kalibutan magapahilayo kanamo diya sa imong gugma. Apan o Dios tuguti nga ang matag usa kanamo sa tunga Ginoo sa mga kalisdanan samot nga mopaduol diya sa imong gugma. Panalangini ang imong pulong sa adlaw-adlaw namo Lord nga pagkinabuhi ug pag-atubang sa mga challenges kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Padayon ta sa pag-ampo, no? Salamat, Pastor, sa pag-remind. Using God's word, may He continue to speak to us, no? Giving us that faith nga no matter what, siguro na ay mga pag-ampuanan nga murag lisod jud, pero ato yung hinumduman, in God nothing is impossible. Sa ato karon nga trend, no, sa world current event, ang ato gyud mao ang COVID-19, no, pandemic, ang Omicron variant. Wala siguro pamilya karon nga wala gikalintura, naagi member siguro dili tanan, pero naagyud, no, makasulay gyud tatanan. Tapos naagyud almost ubay-ubay na pud ang naswab, ana ba, no? Pasalamat ta sa Ginoo kay gispare gyud ta. Although again, no, naaman gyud tay mga pipila nga nabaadunggan nga gitawag gyud sila sa Ginoo. Pero padayon nang gihapon kay naaman gyud plano ang tanan. So karon adto ta sa atong pag-ampo sa COVID-19, buta ni Omicron variant. Pero as we have known sa mga balita na naputay florona, mga hingana. So kanusa ni mahuman? Mo nang ampo lang gyud ta. Di gyud ta unsa ni magluya-luya og ampo ani nga time will come, this will become an endemic, no? Dili na siya pandemic. Mura siya kanang flu na lang ba? Mo na siya nga kung magpaswab COVID. Dili. Sige, adto ta sa atong mga pag-ampo, palihog ko sa next slide. Atong ampuan ang comfort upon the depressed and desperate. Ampuan jud nato, especially katong katong mga pamilya gyud nga naigo gyud sila. And then ma-quarantine, kasagaran ani mental, psychological ang tiraan ni ba, no? With all the especially nga tama lang pod unya ma-quarantine, dako pod kay ni siya nga struggle. Atong ampuan jud katong nagsakit o predisposed, meaning naagid sa kaluyahon. Today, pipila gyud ang among madunggan magbahis-bahis ang ambulansya. Okay? Ganina gani mga bunta, mga 11 ato, naagid to ikuan kanang ambulance nga transparent ba nya giana o nag-agi giana-ana o sa so sa ato pa critical guro to ba. Ingko karon pa pud kita ato nga nang kay kasagaran sa ambulance naman gyud kortina nga green, no, kato kay transparent yun siya ba nya perting wangwang ana, no. So ato yung ampuan God's healing gyud ato ampuan ato mga frontliners, no. Dili pud dali may ilang giagian, we know labi na to nagabasa gyud, no, nga ingana gyud kalisod dili lang actually medical frontliners, tanan, no, tanan gyud nga naagid sa maskin sa mga essentials, no, sa mga palengke kana sa frontliners magyapon na sila, no, kay kung wala na sa wag gyud tagikaon provision sa tanan nga nagakinahanglan. As I have said, no, gaplatura man gyud atong economy siguro, in fact nagi epekto, pero nagadaghan ang ato ang mga needs, no, mopalita og face mask and so on, no, additional man na siyang expenses. Sa una wala man ni may gani wala na face shield. Sa una taga-adtong Gmall, muy asay face shield, bupalit sa dalan 20 biha. May gani karon kay wala na. Ato pong ampuan ang kanina gyud, no, intervention sa Ginoo that the pandemic will end in Jesus name. Kana gyud atong ampuan that we will go return to normal. Karon murag
first time ba after almost 2 years nga naka face to face, no? Pipila lang ta dire, naapoy pipila diha sa online. Muna nga atog yung giabri na to atong simbahan gyud, no, for face to face. Total ingani lang bitaw, no. And then we know murag ang atong ano karon, no, murag okay na aka diha, sige lang mupadayon jud mi ingana ba. So padayon na kita pag ampo, di kita mag luya-luya ani og ampo, no, ampo gyud ta. So karon akong gihangyo, no, na yung mga pipila dire, ang men akong gihangyo mag-ampo sa number 1, ang women number 2, ang number 3 ang mga women young people, 1 men, 2 women, 3 young people, 4 pastoral team, and then ang last kitang tanan. Okay? So akong gihangyo ang tanan sa pagtindog, and let us pray, no? Let us stand in the gap in the name of Jesus. Atong kwan. Let us all stand and let us pray sa atong assignment, and then let's pray also sa number 5. Okay? Let us all together pray. Dalaygon nga Dios, salamat kay Lord sa imong paglihok. Salamat Lord nga taliwala sa pandemic nga among naagian. Nabati na mo Lord all the more ang imong grasya, ang imong kaluoy. Salamat Father, bisan pa sa matag usa nga ni akaron, standing in the gap, bisan pa sa among online Lord nga mga prayer warriors. Nag-ampo kami Lord nga ikaw lang gyud padayon magaduaw sa katong mga na-depress, sa mga sakiton, sa mga gikapoy na mo nga mga frontliners, oh God, in Jesus' name. For those who are in need, unya kulang good Lord, tungod sa kini nga sitwasyon, we pray also for your provision. And above all, Lord, dili lang kay need financial, but spiritual, Lord, nga they would come to really seek you, oh Father, nga diha gud sila mangita og tabang og ilahang mabati ang imong presensya. And above all, Lord, we pray nga kani nga pandemic, Lord, the soonest kanang human, oh God, and we would go back gyud kung unsa gyud tong before sa pandemic, that we have freedom to really kanabang usual na mo nga ginahimo sa among socialization, sa amo ang pagmingle. Father, we really miss that, but we thank you because we know that this is just temporary, wala gyud permanent, oh God, but we have a powerful God. Naside kami, Lord, sa imong timetable na agyo ni katapusan. Salamat kay Lord, we claim this in Jesus' name, kaning victory, Lord, over this pandemic, this COVID-19, even this present variant, kaning Omicron. We know that Jesus is more powerful, O God. Busa, Lord, mo gyud ni among kuptan, knowing that our God is God. Salamat, Ginoo. Salamat sa katubagan sa pag-ampo. Amen and amen. Please be seated. Let us continue to pray para sa atong election. Okay? Now, kani siya no, for the past, muna ni atong balik-balik na to nga prayer request, because we really need to pray sa ato ang coming election this May 9. May 9 jud siya. We will pray nga kung unsa may atong nabasa ug unsa may atong nadungog, God's wisdom be upon us that we would really choose who is the right official. Diri sa Digos, dili pa man mi kay nga naka-familiar, pero nakadungog-dungog mi nga kana no mga of course laban-laban man gyud na siya ang mga politiko. Ang amo lang gyud ni pastor nga moadto lang gyud mi sa kana bang naara gyud heart for the people, dili heart for their pocket. Kana gyud no, importante kaayo. So, next slide, mo ni siya ato ang ampuan. Ato ang ampuan, ang tanan, apiltaan ni no, 18 years old up, nga mag-vote yun ta wisely. And then, atong ampuan, katong mga godly nga mga politicians, nga tinarong ba, nga the Lord will just cover them, okay? And then, ampuan po nato, katong mga kandidato, nga dili sila kanang gusto lang, kanabang to protect their business, manay ingana, no? To protect their business, to protect kung sa ilang interest. Pero ang puan yun nato, makadaog, katog yung nag-protect sa tao, okay? The interest of the people. And then, ang puan nato,
sa actual jud no during the election, peace good no nga wala nang mga sana siya mga flying voters, ghost voters, pwede ba nga wala? Naamang gyud siya no sinunsaon, pero ampuan nato nga unta kaning nag guard ana, they will also guard with their own kanabang diba gibutang sila diha for them to really be the protectors sa mga wicked nga politicians, but of course the people, for the good of the people. Okay, so muna siya atong ampuan mga igsoon. Let us come to the Lord and let us pray for our upcoming election. Major good siya kay gikan sa presidente, napipila ka senators, unya ato ang governor and then mayors, no? Mayor ato nang ampuan. Let us come to the Lord and let us bow our heads and let's pray. Heavenly Father, we come before your throne of grace. We stand in the gap in behalf of Lord of our land, especially Lord sa coming election. We pray, Father, ikaw lang good Lord, magahatag og kaalam sa matag Pilipino, O Lord, nga kami muboto, Lord, dili according sa popularity or according sa kwarta but Lord, we will really vote wisely, Lord, according kung sa standard, Lord, being a politician. I pray, Father, nga ikaw lang yun magpalingkod sa mga politicians, Lord, nga deserving. We know, Lord, that the devil or our enemy is at work. I pray, Father, nga ikaw lang yun ang maghahatag yun, Lord, sa protection, especially sa among righteous and godly leaders who are running for a position. I pray, Father, nga ma-discern yun ni sa katawhan. We pray, Father, gikan sa among President, Vice President, some senators, congressmen, among governor, O God, bisan pa ang mayor, Father, I pray, ikaw lang yun magapanglihok sa matag usa, and we will really, pag-abot sa May 9, O Lord, ang amo yung pilion, katong naagi heart, O God, in serving the people. Salamat kay Ginoo na side kami, Lord, political corruption, rampant yun kaayo, ang evil, O God, but we know that you are still our sovereign God who is in control, na side kami, Lord, pinaagi sa pag-ampo. In you, nothing is impossible. You will surely hear us, O God. Salamat, Ginoo, sa imong padayon nga paglihok. Salamat, Ginoo, kay ikaw gyud among Ginoo nga in control sa tanan, even the hearts of our leaders. Salamat, Ginoo. In Jesus' name, amen and amen. Let's continue to pray. Adto ta sa Digo City Alliance Gospel Church. Atong ampuan karong Domingo, no? We will pray for Pastor Joel. Siya ang magwali, and then the music team, the media team, the congregation. Okay, we will pray nga doon nagyoy pagtubo, no, nga kana bang concentration, focus in worship. Okay, we will also pray nga in words and kana no lifestyle nga our faith will grow more, and then meaning sa focus is we'll really think about eternity. No, dili lang kon sa temporal. Next slide, please. Natay mga ministries, no, example sa mga bata, seed, sa young teens, trailblazers, ang youth, naputay single adult, napoy care groups, naay home builders, naatay aplaya, naatay mga personal Bible studies, kay di man gyud ta pwede gyud ron og kanang dinagko, no. Nagay pipila mo ni atong ampuan mga igsoon. Padayon gyud nga ang Ginoo maglihok through Digo City Alliance Gospel Church. Duha lang yun, no? In summary lang yun sa to ang ministry, we will have discipleship so that katong mag-grow, they would do outreach. Kana yun ang atong ampuan. Okay? So sa tanan nga mga, balik ta please. So sa tanan nga mga women, please pray sa mga kabataan, no? Kabataan o mga young teens. Sa mga men, please pray sa Alliance Youth, young adults. Sa men na, sa mga women care groups,
no? Ang care groups apil na mga adult na no nga mga kababayinan o kalalakinan, and then mga young married couples, no? We will pray kaning home builders, because we believe, no, if we have strong marital or marriage, we would have also strong church. Kana gyud ato ang panindigan or ato ang giampuan. Okay? So munto siya atong ampuan as what the Holy Spirit leads us to pray. We will pray, no, in behalf of these ministries so that the Lord will surely work, because in prayer there is always power. Okay? So shall we once again bow our heads? Let us pray for this coming Sunday, ang tanan nga participants, ang mga congregation, and then our ministries. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for we know that you are at work in the midst of this congregation, of this church. We pray for your anointing be upon Pastor Joel as he preaches this coming Sunday. We pray, Lord, for your covering be upon us all, even, Lord, sa mga equipment, sa music team, sa media team, Lord, and the congregation. I pray, Lord, that each one will be united in worshiping you in spirit and in truth. Father, I pray that just give us that focus, O Lord, to really worship you. Nga dili mi madala kung unsay mga distractions, but we really have that love, O Lord, that passion to worship you, because we know, O God, in heaven wala na ng mga missions, wala na ng unsang mga programs, but all we have to do is just to worship you. So Lord, diri palang daan, Lord, cause us to have that practice, O God, so that, Father, kanang mahimo gyud namong lifestyle. Father, we have a lot of ministries, Lord, in spite of the restrictions. You have allowed this, Lord, to flourish. I pray, Father, nga ikaw lang yun padayon, mag-bless, O Lord, for all the teams, for all the facilitators, for the pastoral team, the CMT, and the rest of, Father, of the congregation. I pray, ikaw lang yun magahugpong ka na mo, O God, that we would really be in one mind, O Lord, to really become disciples, to disciple, so that we can reach out others for the glory of your name. Salamat, Ginoo, gikan sa kabataan, sa mga young people, Lord, padulong sa mga hamtong. We pray, Father, sa imong pagpanalangin ug padayon nga pakig-istorya, so that, Lord, in the end, Lord, when we come before you, O God, you will really tell us, well done, good and faithful servant. Lord, ang imong pangalan gayud ang mahimaya for what you are doing and will still be doing even through Digo City Alliance Gospel Church. Salamat, Ginoo, sa katubagan sa pag-ampo. Kining tanan among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. This time we'll sa atong urgent prayer request, no, prayer concerns, and then afterwards we'll have at least mga 6 minutes nga personal prayer, no. We'll just flash lang sa screen, ang online, you can have your own personal prayer. Kung doon na may mga kauban diha, you pray, no, for one another. Okay, ang diri, tagduha lang, pero dali lang, tag 3 minutes each. But before we'll have our personal request, ato sa urgent prayer request. Okay? So, ato sang ampuan, no, especially kaning mga not feeling well. Mo, gini siya. Atong ampuan, last kanus atoga, no, patawag si pastor kay not feeling well daw si Mami Aragon. Ampuan nato, no, ang mga katigulangan jud kay dili. Siyempre, no, males ilang socialization, males po ng ingana. So more mo nang, no, tong atong ganina tong sa COVID na to nga request na agi time gyud, no, nga maluya gyud kana gyung emotionally. Ikaduha atong ampuan si ganina, no, nagpaampo si Nong Paul kay Lorelai. Actually, nag-PM ko ingon ni Lor nga gitakigan daw siya. So most likely taas iyang fever, wala pa bang puko ka ano kung naka-reply. But anyway, we will pray, no, kay nabi aslay baby si Lorelai, ampuan nato gyud together with Budoy, no, and the family for healing. Okay? And then please pray po di ay paampo mi kay BJ last
Monday sa kadlawon, no? Monday sa kadlawon or Tuesday. Monday sa gabi, taas kay siya kalintura. Unya pagkadlawon, taas na gyud kaayo, naabot og 39.6. Pati ginakong kulbaa kay talagsara na siya magkalintura, pero kanang langi, unya kanang basta lahi man guning lahi ning laki, no. I don't know. Kay Nika murag dali ra man gyud. Paampo lang gyud mi, no, nga tuloy-tuloy. Wala naman siya kalintura, pero mo siya nag-chill daw siya sa sulod. Unsa pag-chill nga more than 24 hours, pero ingon siya nag-chill daw siya sa sulod. Pwede ba na siya, no? Unya gahapon nag-meeting mi with Ala at Ruchi, lahi-lahi biya. Ang akong kanon gyud kanang dinggig gyud, madlok ko anak. Murag ang COVID murag nasanay naman ta, no. Ay nga, pero kanang mga dengue and so on, we will pray nga dili lang gyud in Jesus name, no. Nagpa-CBC mi will pray nga okay ra gyud iyang platelet. Kana gyud among paampuan. And wala na tay lain nga si Kuya Ramil. Actually ubay-ubay gyud. Ang uban nangaayo na. Pero ang uban, yes, we will pray for Aya, no, for tama. Now there is Ayan dito. No, we will pray for fast recovery, no? Kay operahan siya sa iyang appendicitis. Tama ba akong term? Dili appendix. Ang iyang opera appendicitis. Pares lang nga naa siya sakit na siya heart no, sa iyang heart. So, and then we'll pray for Ferlin. Karon to iyang nahuman na, iyang cesarean si Ferlin. Tapos ato ring ampuan nga kanang daritso yata siya nga kanang usa na siya ligate, murag moto atong ampuan nga kanang fast recovery kay murag active po si Ferlin, no, busy ka maestra kana siya. Okay? So we will pray. Nakakahinumdum ta ato. Atong ampuan to sila, no, si Mami Aragon and mga olds, atong ampuan si Lorelai, atong ampuan si Aya, si Ferlin, Ma'am Ferlin, atong ampuan si BJ. Okay? Si Pastor Ken, ayaw ng complete healing siguro, kanang fast recovery lahi. Complete recovery kay murag itong complete healing murag padulong man sa usay ma-conscious ko mo ampuan na, no. Anyway, sige, ampuan nato gyud, no, covering ra gyud natong tanan, no, na ubay-ubay nga mga pipila ka mga pastors nga nagapislango pod. Mao lagi na ron atong panahon. Di lang ta magpa-swab kung kaya nato, no, kay murag hadlok na ta kung maswab automatic pa. Anyways, ayaw lang mo kung sa akong advice according sa inyong conviction na. Okay? Sige. Let us stand na po, no? Let us all stand. Let us pray in behalf of these individuals, no, our brethren. Let us pray good sa ilaha. Okay? Let's bow our heads and let's pray. Lord, we believe that you are Jehovah Rapha, the God who heals. Father, you know pa good, Lord, kung kinsa pa tong mga not feeling well, nga wala na mo na mention. We pray, Lord, even for your visitation upon them, O Lord. I pray that you just touch them, O God, and give them healing in Jesus' name. Father, I pray for those individuals mentioned, si Mami Aragon, ang mga olds, O Lord, mga retired workers, si Auntie Amelita Salaysay, and also, Lord, we pray for Ma'am Lori. We pray for Aya, Lord, sa iyang operation. I pray, Father, sa kanang yung fast recovery. For Ma'am Ferlin, O Lord, sa iyang pagka-cesarian, I pray, Father, nga ikaw lang yun ang padayon magahata, good Lord, kanang yung kanang kusog, Lord, kabaskog, especially, Lord, sa ilang kahimtang, Lord, nga weak sila. I pray also, Lord, for the rest nga not feeling well, Kuya Ramil, and other families, O Lord, nga wala minasayad, Lord, kung flu lang ba or COVID. We pray, Lord, in Jesus' name for your healing. Kana yun among pag-ampo. We pray also for BJ. We pray, Lord, nga ikaw lang yun padayon maghahatag yun, Lord, ug kusog kabaskog, especially, Lord, nga coming na yun po ang ilahang
ang klase, he really needs also your strength, Father. Salamat, Ginoo, sa imong padayon nga pag minister ka namo. You are not only our Savior, Lord, who saves us spiritually, but you are our Savior who also saves us physically. Salamat, Ginoo, sa katubagan sa pag-ampo. Salamat, Ginoo, sa kaning mga individuals, your people praying. I pray also for health for everyone. Salamat, Ginoo, sa tanan. In Jesus' name, amen and amen. Now we will have our 6 lang, no? 6 minutes. So tag 3 minutes kanang pares-pares lang. Okay? Kamu pastor ni Kuya Ervin, pastor na kami ni Ma'am Nanglita. Okay? So ready? Our time starts now. 3 minutes each.
kayo ang tanan sa pagtindog. And let us continue to worship the Lord our God. Let us sing for joy, God our strength. Let us all praise His name. Let's worship Him. If we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. He will lift our hands, He will lift us up. And we'll praise His name, all you saints of God. Oh, sing. And oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength, our strength. Draw near to Him, He is here with us. Give Him your love, He's in love with us. He will heal our hearts, He will cleanse our hands. If we rend our hearts, He will heal our land. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength, our strength. Draw near to Him, He is here with us. Give Him your love, He's in love with us. He will heal our hearts, He will cleanse our hands. If we rend our hearts, He will heal our land. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength, our strength, our strength, our strength. Padayon ta nga duol sa Ginoo og salig kaniya sa atong kahimtang karon na sayad ta that God is still sovereign and God still loves us and He will continue to take care for each of us. Let us pray. Salamat Lord kay sa gihapon makaawit kami Ginoo sa mga awit sa pagdayeg, sa pagpasalamat tungod kay nasayod kami. Ikaw ang Dios nga sa gihapon nagaatiman sa among tagsa-tagsa ka makinabuhi. Salamat Lord sa imong padayon nga pagpamuhat sa tagsa-tagsa namo nga mga kinabuhi og sitwasyon Ginoo. Salamat Lord kay ang mga kaigsuonan, ang tanan nga dili mayong pamati Lord among na salig diha kanimo. Maybe there are still others Lord whom we have not mentioned in prayer, but we believe Lord that you are fully aware of what they are going through tonight. My prayer is that your loving hands will touch them. Ikaw Ginoo magabalik sa kahimsog, sa kalagsik, sa mga panglawas Ginoo sa imong mga katawhan. I pray also Lord that you will protect us. Continue Lord to keep us safe from COVID. There are a lot of variants O Lord, but we believe that our God is sovereign and is powerful enough to protect us, O Lord, and to sustain us. Lord, I also pray for your people who are in need. We pray that you will meet them, Lord, meet their needs according, Lord, to your riches in glory in Christ Jesus our Lord. I pray, Lord, that each one will keep on looking up on you, knowing that the answers to all of our needs, diha lang yun, Ginoo, may kaplagan namo kanimo. Lord, karong gabi, panalangin isad kami, nga sa among pagpahulay, O Diyos, madawat namo, Lord, ang kalinaw, o kung dunay mga problema nga nagasamok sa among pangunahuna, ikaw, Ginoo, magahulip ni ini, Ginoo, sa kalinaw nga gikan diha kanimo. Ang uban, O Diyos, nasamok tungod sa mga problema, I pray, Lord, that your loving comfort
will be upon each one also tonight. Lord, padayon ka namong kasaligan, magapanalangin sa tagsa-tagsa ka mga trabaho, sa mga sa mga negosyo, sa mga resources, O Dios, nga imong gipiyal ka namo. I pray nga, pinaagi sa imong panalangin, mahimo kaning tanan, O Dios, galamiton sa pagtagbo sa among adlaw-adlaw nga mga pagkinahanglanon. Thank you for blessing Digo City Alliance Gospel Church. And I pray, Lord, that as a church, we will continue, Lord, to shine for the Lord Jesus Christ. Our lives will continue, Lord, to declare the glory of our God. That people, Lord, who will be looking at us will see the beauty of the Lord Jesus Christ and will praise you because of what you are doing in us and through us. Salamat, Ginoo, sa tanan, ang tanang pasidungog og himaya kanimo lamang. The Lord will continue to bless you and keep you and make His face to shine upon you. The Lord will look on you with favor. The Lord will bless you and will make you a blessing. Continue to be filled with the love of the Father, with the grace of the Lord Jesus Christ, and with the presence of God the Holy Spirit, both now and forevermore. Amen and amen. Maayong gabi kanatong tanan, ang Dios magapadayon sa pagpuno kanato sa iyang panalangin. Amen.